pang white din. Kainan time na nila. Hindi nakapag-antay. Ayan. Dami kasing Indian, ano magamit ng ang daming Indian sa ano. Wala ka na ibang pinuntahan para ragnatin ka, yung tiyan mo lang pag kumari yung sumakit sa kapalang nila mo. Yung pakiramdaman, pang ano na yan, 2 days na yan. Makapili po siguro sa paabot ko rin. Pagod kayo, yung sinasabi mo, pagod yun. Ikaw ba naman na ano, ako na nakakaramdam. Nakaupo lang ako, wak mo ikaw na palakad-lakad. Si Alpha nung bago. Sabi na, tita, nilagnat ako pero hindi ko sinabi sa'yo. Sabi ko, tapos hindi ka nagsabi. Ano natin? Nilagnat din siya nung ano, nung bago-bago siya. Sabi ni mama niya, ba't hindi ko tinawagan si tita mo? Sabi niya, ang dami naman. Ano siya, ano? Ilan sila magkakapatid? Di ba intake passer na sa Alpha? Oo, inflict passer. Kasi walang experience na. Kaya nag-ano muna siya. Taga saan ba siya? Manila. Ano, taga Manila. Makati sila. Bunso siya, panganay. Bunso. Yung panganay nila, si Man. Yung sumunod, economics ata. Ano? Economics. Ah, hindi. Accountancy katulad ng mama niya. Pero nakaikot na kasi yan. Nakikita na ng Canada yan. Sino ba? Nakapunta kasi Alpha. Ano, sayang, ba't umuwi pa siya? Ha? Sayang naman. Baka may Hindi, kaya ano lang sila. siya doon. Ang kapatid niya, bakasyon lang. Bakasyon sila ng mama niya. May kaya sila. Okay lang. Yung kapatid niya nakapag-asawa, yung kapatid niya galing din yung CEU grad din yun. Nag-OJT sa US. Tapos nag-US, tapos nag-work doon. Doon na nakilala yung asawa niya. Pero yung asawa niya kasi nasa Canada yung family. Kaya may dala na niya yung family. Ano pupunta sila doon? Yung nanganak yung isang kapatid, yung kapatid niya, Alpha din ang pangalan niya. Kala ko ngayon yung nandito. Yun yung unang tinawagan ko. Sabi niya, tita, hindi ako yun. Si Alpha kasi tayo man dyan sa iyo. Dalawa kasi sila puro Alpha. Sayang. Ganda opportunity lang. Doon may ano pala siya doon.
Pero sabi ko sa kanya, huwag siyang mag-resign ng 2 years. Kasi hindi maganda sa record niya. Kasi wala pang ano eh. Wala sa ibang experience. Kaya sabi ko pagkagaan niya. Hindi na rin guys sa mga experience wala may pangalan. Wala kulit na waga. Bakit daw siya nakapasok dito? Ilang ano na yun, ilang beses mo siya pinatawag. Ano po? Saan pa? Sa nursing office, ilang beses mo yun? Saan po? Sa nursing office, pati sa CMM, sa main. Ni-interview naman sa nursing office. Hindi, ewan ko sa kanila kung bakit ano, paano daw siya nakapasok. Sabi ni Alpha, agency nga siya. Kasi saka pag ganun po na agency na outsource siya, pagdating doon, interview pa rin siya ng hospital. Oo. Pero Tapos pag natanggap siya, interview pa rin siya ng Sir Felix. hindi ko alam sa kanila, i-interview niya. Sabi niya, tita, ba't ganun? Ilang beses na akong tinawag, pabalik-balik na ako dun sa ano. Sabi niya kasi gusto daw ng hospital mag-hire ng ano, graduate katulad niya, kung paano daw yung mga ginawa niya, bakit siya nakakapag dito. Kasi di sabihin mo sa kanila. Oo. Outsource siya. Tapos sabi, nanigot ko sila ng years. Sinabihan ko talaga kasi magbigay sa mga hospital. Siya? Bigay dito. Yung pinsan ko na taga-amdal. May pinsan ka pong nasa agency. Oo. Yung usapan namin ng isang araw. Hindi ko yan namin sa Pilipinas. Friend ko ito sa FC. Alam ko kung namin nila. Tapos si Jessie. Hindi yung Jessie po, kamag-anak mo. Oo, pinsan ko rin. Kung saan buo mo. Second cousin. Nasa Abdal. Oo, sa Abdal siya. Tapos hindi nila alam na pamangkin niya yan. Nag-usap lang sila, tapos sinabi, hindi niya kasi masyado dinadalang taga Makati siya, dinadala niya na taga Iloilo yung mama niya. Pero hindi siya marunong sa kata. Eh, nung tinanong siya, nung taga Iloilo, may kasama siyang Ilonggo. Tapos ano, sabi niya, kusapin mo nga yan, sabi niya gano'n. Tapos yun yung sinasabi niya, ang taga Iloilo siya. Ang laki lang talaga, sinabi niya na tabahan yung nanay niya. Nung unang kapial, sinabi niya lang, tapos tagahaniway siya. Tapos nung sinabi niya gano'n, parang hindi ba siya common, pero buti nung tinanong siya ni Jessie, na sabi niya, taga Iloilo ka, taga Iloilo ako. Sabi niya, sabi niya sa haniway. Tapos sabi niya, taga haniway ka. Sabi niya, oo yun. Tapos sabi niya, ano apelyido mo? Inanggit niya yung tabahan. Nung pagbanggit niya ng tabahan, yun na yun, nagkaanuhan na sila. Sabi niya, kilala mo si Ate Agnes? Ako agad yung tinanong kasi kilala ko ba ako? Sabi niya, oo. Pero sa FB na, sabi niya, kung pinsan ata ni mama yun, sabi niya gano'n. Yun, tapos madami na siyang tanong si Jessie. Tapos nung tinanong, sabi niya, mama, ikaw nga sumagot kasi hindi ko alam mo. Yun. Nasa Pilipinas ako, sabi ng tinawagan ako ng pinsan ko, ate, kilala mo ba to? Sabi ko, anak niya nung pinsan natin. Sabi niya, nandito sa akin. Sabi ko, Nung nandito na po sa Saudi. nagkakaudi na siya. Sabi niya, nandito sa akin. Sabi ko, kaso atin, nagpigyan na tayo kasi sabi niya, fresh graduate. Sabi ko, hilutin mo. Huwag mo ibigay sa clinic. Sabi ko, hilutin mo. Sabi niya, sabi ko sa akin. Sabi niya, nakakapagod. Tapos pa yun, nung in-interview siya, binulungan niya yung kasi taga dito din siya dito, HR siya dito. Yung BSC na yun. Binulungan niya, sabi niya, ate, kilala mo to? Sabi ko, roommate niya yung ate Karen. Tapos sabi niya, nung mag-interview sa kanya, sabi ko, hindi sabihin. Sino po nag-interview sa kanya? Si Malu. Tapos sabi niya, Malu na, hindi yung airman, hindi naman yung airman dyan naman. Parang supervisor ata. Ano kasi area manager po namin. Si Malu. Si Malu nga, di ba? Yun, sabi niya ganun sa Malu ka po. Oo. Sabi niya, nung matapos ng interview, binulungan ni BSC, sabi niya, ano na pamangkin ko. Tapos sabi ni Malu, sabi niya, magaling siya mag-work. Magaling siya cum laude. Kasi sa kanila po, interview pa sila ng agency nila, tapos
i-interview na ulit sila ng hospital. Oo, in-interview mo sila ng hospital. Pag direct naman kasi, ida-direct ka mismo sa hospital. Pero in-interview din sila kung saan-saan. Ano po, marami silang pagpipilian. Oo, madami silang pagpipilian. Pero yan kasi, hindi niya pina-interview sa clinic. Maganda feedback ni ano. Sabi nila, Nona, magandang feedback. Maganda ako. Ano ba, yung naman tayo, yung sinunay. So, mag-end of contract. Hindi ko lang masyado kasi kilala yung mga ano. Kilala ko na saan sila punta. Yung Eileen, yung mataba na mag-ip yun, di ba? Sabi din naman na sa akin, sabi niya, ate, huwag kang mag-alala sila mo. Sabi ko, kumusta yung ano sa mansion ko. Sabi niya, ate, magandang feedback niya, magaling. Sabi ko kasi walang experience niya. Sabi ko, alalayan mo. Sabi niya, hindi niya kailangan ng alalay, magaling siya. Sabi niya, pero kahit practice sa pinag-ingat, madalas niya rin may ante na mag-ingat, huwag mag-shortcut. Kasi siyempre alam niya, madami na dito. Nag-shortcut, lalo na yung mga sabihin mo mag shortcut. Pero napapagod siya kasi ano, pinuutosan siya madalas ng mga ano, pinjam. Tapos ko kasi talaga. Saka hindi siya umaangal. Sabi ko sa kanya, umangal ka. Kasi sabi kapag hindi ka umangal, masasanayan sila kayo. Busog ko na. Hindi na tayo nagmamadali eh. Kaya hindi ako umiinom. Kasi pag uminom ko, busog na agad ako. Hindi ko kayang di uminom ate, nag-uuna. Kaya ko. So ako sa kanya, magpalipat siya sa special area.